Gusto ng Diyos na masanay tayo sa kabanalan dahil yung kapangakuan niya, hindi na yung mapapatid. Talagang ibibigay niya yun. Dahil talagang ang gusto ng Diyos, muli siyang kilalanin ng tao bilang isang ama. Kaya kanina, di ba, nabasa nyo, na mapag-aralan sana ng tao yung pagkatakot sa Diyos. Okay, paano ba matakot sa Diyos? Kasi ano na yan kung tutusin, parang basag na, di ba? Kung tanungin mo, takot ka ba sa Diyos? Oo. Ikaw, takot ka ba sa Diyos? Oo. Lahat naman takot sa Diyos Ngayon ang tanong, kaya nga ang tanong, paano ba yung matakot sa Diyos? Kaso, sabi ka ng kapatid na Roldan hindi ka nga gumagawa ng masama, pero yung utak mo, gumagana yan. Na mayroong malaking posibilidad dahil hindi ka makapagsalita, humahatol ka. Hindi nakagawa ka rin ng masama. Kahit yung pag-aalinlangan, yung pagdududa sa kapwa, yung makapagbitaw ng pabiro na kasakit ka ng damdamin na yung kapwa. Di ba kasalanan ng mga yon? Kaya nga, ang simple ng tanong, di ba? Paano yung matakot sa Diyos? Kasi nung mga unang panahon, hindi rin nila nagawa yun Nung panahon ni Moises, di ba? Nandiyan sa kasulatan, sa aklat ng Hebreo, 40 taon din silang inaralan. Nabaliwala rin yung haba ng pangaral ng Moises. Nabuwal lang din sa pagpili ng mabuti at masama. Ayun pala. Kasi parang ganito ulit. Alam nyo kung bakit na ang nilig kong panoorin yung mga sinaunang palabas? Kung paano tumalima sa isang hari. Kayo, tanungin ko, kasi mas matanda naman kayo sa akin Paano matakot ang isang kawal sa hari? Ito, kasabihan din to ng pastor. Ang mostra mo ng pastor dito, yung salita naman na yung gandang robot. Paano matakot ang kawal sa kanyang hari? Kapag may pangil ang batas ng hari, Alam nyo kung paano matakot ang kawal? Lagi lang yung steady. Hindi yung kikilos, halos hindi rin yung magsalita hanggat walang utos ang hari. Kasi kawal siya. Kung saan siya tinalaga, doon lang siya. O tayo, ganun din tayo, di ba? Mga kawal tayo ni Kristo. At higit sa lahat, taglay natin yung kakayahang Kristo. Maliban sa ayaw at hindi naniniwala. Ang tawag naman doon, alinlangan. Kasi ang Kristo, ayon sa pinabatid sa atin ng pastor, kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Okay, pwede tayo magreklamo. Hindi naman ako manggagamot. Kabilang ka sa katawan. May manggagamot ng kasama. Hindi kabilang ka rin sa katawan. Pero yung tinutukoy ko kanina, na pagkatakot sa Diyos, kung magiging ganun sana tayo. Pero hindi natin yung magawa, di ba mga kapatid? Kaya, madalas o kadalasan, na kapag nagbitaw ng aral ang ating pastor, marami sa atin ang nasusugatan. Bakit kamo? Kasi nagawa niya yun ng mga panahon niya. Nagawa niya yung mga panahon na yun, kaya nagkaroon siya ng pangalan sa langit na gusto rin lang naman niyang ipagkaloob sa atin. Bakit kamo uli? Kasi alam nyo, parang tayo lang yan mga magulang mga kapatid ko. Kapag ang anak natin ayaw sumunod sa gusto natin na maging siya, lagi tayong nagagalit. Dahil tayo bilang magulang, hindi natin ituturo o itutulak ang ating anak para mapariwara. Dahil tayo ang unang nakaalam kung anong mayroong buhay sa ibabaw ng lupa. Dahil tayo ang unang lumakad dito sa ibabaw ng lupa. Ganon din ang pastor natin. Na ang nais niya lang ay makalakad tayo na may katagumpayan. Ganon din man sa mga magulang, di ba? Sino magulang sa ating mga aralan na ayaw maging maging professional ang anak niya? Di ba? Wala. Gusto natin nga, kaya tayo sorry po. Kaya tayo nagpupursige para yung anak natin makapagtapos sa pag-aaral. Kaya tayo nagbabalat ng buto para yung anak natin magkaroon ng magandang kinabukasan. Tayo, bilang mga anak sa pananampalataya ng Panginoon, bilang anak na lang, o kaya bilang anak ng pastor, ang iniaaral sa atin, yung magkaroon tayo ng prinsipyo. Yung prinsipyo na talagang pangahawakan natin. Kasi totoo sa mga kapatid ko, hanggat kagaya ng sinabi ng kapatid na Pado, hanggat hindi tayo umiiwas sa pakikihalubilo sa mga tao na nandito sa ibabaw ng sanlibutan, hindi tayo masasakdal. Pero totally spiritual yun
Hindi naman material yun, mga kapatid. Kagaya ng mga panahon ni Apostol San Pablo. Kung iisipin natin sa material, magkakaroon tayo ng tinatawag na pagsisentimento. Kasi nandun yung salitang, kung hindi tayo magtrabaho, paano tayo kakain? Kung hindi tayo kikilos, paano tayo makakabili ng mga pangailangan natin? Paano tayo makapag-mission? Di ba, lininaw ng Panginoon yan? Doon sa dalangin niya, no sabi niya, hindi ko pwede na dalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Yung pag-iingat sa masama, ano kasi ang masama? Kasi maraming klaseng masama eh. Alam nyo, palagi sana wag nyo itong kasawaan, mga kapatid. Malay nyo, balang araw, bukas makalawa, maunawaan natin ang gusto. Alam nyo ang masama na nagiging masama sa bawat isa sa atin. Yung hindi natin pagtalaga kung ano tayo. Kaya, dahil sa hindi natin din nakilala o lubos na inunawa kung ano yung pagkatawag sa atin, nagkakasala tayo. Samantalang sinabi ng kasulatan ni Apostol San Pablo sa mga taga-Hebreo, mapalad ang tao na hindi binibilang sa kanya ang kanyang kasalanan. Tayo na yun sa panahon natin eh. Lahat tayo tinawagan ng Diyos, mga makasalanan. Pero nang dahil sa pagkatawag na yun, nang dahil sa bautismo na tinanggap natin mula sa Espiritu Santo, nalinis tayo. Linis. Matik na wala tayong kasalanan. Sa harapan ng Diyos dahil nandoon yung kapatawaran dahil natagpuan natin siya. Pero sa ibang tao, makasalanan tayo dahil meron tayong mga tinatawag na imahe o yung mga nakaraan nating buhay na nakita nila. Pero sa harapan ng Diyos, malinis na tayo. Ngayon tanong, bakit nandoon pa rin tayo sa tila sumpa? Dahil tayo rin naman ang nagkamali. Dahil sa kagaya ng sinabi ko, hindi natin lubos na inunawa kung ano tayo. Biruin nyo, simple lang uli. Yung pagsisentimento, hindi naalis sa atin yun. Yung pagdududa, hindi rin naalis sa atin yun. Samantalang sabi ng Panginoon, maliban na kayo'y isilang na muli, hindi kayo